Alam niyo ang masasabi ko lang mga sangkay, sobrang tanga ng gumagawa ng script kay Zaldico. Naabuking mga sangkay yung mga bag na mga mali-maleta, mga sangkay na may laman daw pong pera. Bistadong bistado. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin mga sangkay ang ginagawa ngayong panlilito at panggugulo ni Zaldico sa mga tunay na may sala na kagaya po niya. Ngayon mga sangkay, eto na nga po. Tingnan po natin ang balita. Dahil nga po kalat na kalat ngayon yung ebidensya di umano niya na ginamit laban po kay PBBM. Mga mali-malitang naglalaman daw po ng kaperahan. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na nga. Pag-usapan po natin to ngayon kasi kalat na kalat ito. Ayan, ito po yung ipinakita niya mga sangkay ngayon na sinasabi niyang ebidensya di umano. Yung mga deliveries po ay merong record Ayan. ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Ang mali po dito mga sangkay, may hindi po siya natakpan. Kasi nga po, yung mga ibang mga date na nakalagay dito, aba mga sangkay, first quarter pa po ng 2024. Kaya dito pa lang mga sangkay, bokya na po siya. Huli na po ang pagsisinungaling at gawa-gawang kwento. At malaki ang posibilidad na itong mga luggage, itong mga mali-malitang ito ay talagang sa kanya. Ngunit, ang larawan ay pinapalabas niya na kay PBBM. Maganda dyan, siguro kung may video, no? Na talagang hindi gawang AI. Madali lang naman pumahalata yan kapag AI eh. Na hindi gawang AI, tapos tumatanggap si BBM. Ayan, no? Ngayon, mga sangkay, nadibang po ito kaagad. Alam niyo, ang kinagandahan po talaga kasi may social media. Madali pong madibang. Another day, another fictional fake story by Zaldico Rap. Another palpak script. Ito, bakit palpak? Ito mga sangkay. Ang sabi ni Zaldico, mag-insert daw ng 100 billion sa 2025 budget. Pero ang mga ipinakitang peking ebidensya ay 2024. Lalong-lalo na to mga sangkay. Ayan o. Ito. January 8, 2024. Ngayon, mga sangkay, ito. May komento tungkol dyan. Meron pong statement itong kaibigan po natin na si Mark. Sabi niya, ito. Basahin po natin. Mas maliwanag. Let's expose the lies of Zaldico. Alam nyo, sa dami ng drama ngayong Christmas season, minsan, feeling ko parang teleserye ito, na kahit si Direk Loren Young, hindi kayang i-blocking. Because really, how do you explain maletang galing daw sa 2025 budget na nauna pa sa pag-release ng mismong budget? Matindi mga sangkay. Nauna pa ha. Kasi ang pag-release ng budget niyan, 2025 pa eh. Pero bakit 2024? Naroon na. Diba mga sangkay, dito pa lang. Palpakers na po. Alam na po natin yan na palpak. Ang BICAM mga sangkay, katapusan pa po yan ng ng taon. Mga nasa yan. Kasi since ang pinag-uusapan dito, 2025 national budget, katapusan pa po yan ng 2024. Pero mga sangkay, dito, pinakita niya na ang mga nandun na mga maleta, nauna pa po sa release ng pera mula po mga sangkay sa national budget.
So halata mga sangkay na niloloko na po tayo ng taong ito. At ito po ay nakakalungkot ngayon. Kasi nga po, may mga naniniwala sa isang kurap. Pambihira. Alam nyo ha, sa bansa lamang po natin, makakakita po tayo na may mga corrupt officials, no? Na sa sobrang expert at professional sa pagsisinungaling, mismo ang taong bayan napapaikot nila. Yung word pa lang na nagnakaw ng sa taong bayan, dapat alam nyo na hindi po dapat paniwalaan. According to Zaldico, may mga maleta raw siyang ipinadala kina PBBM sa Speaker Martin Romualdez noong November 29, 2024 at January 11, 2025. Supposedly galing sa insertion ng 2025 budget. May problema lang. Minor lang naman. The 2025 budget was signed on December 30, 2024. Yun ang sinasabi ko. Sa katapusan po yan. Yung national budget, pipirmahan yan sa katapusan. Mga sangkay ng buwan ng isang taon. Dito nagka-problema. Sabi ko nga mga sangkay, nagkakabuhol-buhol yung atake ni Zaldico. Kung sino man ang gumagawa ng script neto, sobrang tanga-tanga talaga. So unless, ito ha, psychic siya, or marunong siyang mag-time travel like Doctor Strange, paano ka magkakaroon ng kickback galing sa pondong hindi pa lumalabas? Boom! Doon pa lang, basag na po ang sinasabi ni Zaldico. Doon pa lang, wasak na po mga sangkay. Isipin nyo, sa larawan, di ba? Sa larawan na pinapakita niya, ang problema, ito, November 29, 2024, hindi pa po permado dyan ang national budget. Di ba nga may bineto pa dyan si PBBM na 194 billion? Bakit kakailanganin niya yan? Bakit manghihingi pa po siya ng insertion na 100 billion kung ang almost 200 billion yung bineto niya? Yung nilaglag niya. Yung hindi niya pinirmahan. Dito palang masyadong mga sangkay. Halata na po ang script. Let's break this down para mas maintindihan ninyo ang context. Number 1, November 29, 2024. On this date, my friends, wala pang General Appropriations Act, mayroon lang draft by kang whisperings. At syempre, mga pangarap. So kung may maleta na daw, that early based on what? A psychic reading? A draft wish list? O baka naman nagpa-deliver siya ng future earnings? Guys, even accountant like Mr. Dizon will laugh. Sobrang talaga kasi. Sobrang, alam nyo, nakakabaliw ito. Sobrang tanga ng gumagawa ng script kay Zaldico talaga. Number 2, January 11, 2025. Okay, at this point, signed na ang budget for exactly 12 days. Hindi nga Christmas gifts dumadating on time, pero kickbacks from a freshly signed multi-trillion budget delivered na. Hindi po ganito kabilis ang gobyerno. Hindi po ito Grab Express. No agency can release funds immediately. So bakit may mga maleta na? Bakit may mga maleta na? 2024 pa. Wala pang nire-release na budget. Zaldico ha? Niloloko mo na yung taong bayan. Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, ang kurap, ang buhaya, magaling po yan magsinungaling. Magaling po yan magsinungaling. Hanggat maaari, gagawa sila ng kasinungalingan, makalusot lamang. Isipin nyo mga sangkay, imbes na sagutin yung Santa Makmak na may mga ebidensya laban sa kanya, nanuro pa po ng iba. Tapos ngayon, nagkakabuhol-buhol na. There are layers, approvals, notices, procurement rules. Lahat yon may timeline. Unless may NBI clearance kung may kasamang magic wand, it simply cannot happen. Number 3, the veto that breaks the story. Ito talaga mga sangkay yung pinakamalaking punto dyan .
President Bongbong Marcos vetoed 194 billion or almost 200 billion worth of questionable projects. As in, tinanggal niya. Now, tell me, as someone na marunong sa basic logic, kung ang Pangulo at ang Speaker ang nakikinabang daw sa mga insertions ni Zaldico, bakit nila ibebeto o bakit nila ibineto yung mismong pagkukunan nila? Mismo yan. And that's self-sabotage. And nobody is that stupid, even in Philippine politics. O ano, mga kababayan? Gets nyo na? Gets nyo na yung panluloko, mga sangkay, ni Zaldico? Hindi niya tatanggalin yung 100 billion na yan, 194 billion, almost 200 billion, kung nangungurap si BBM. Hindi na niya kailangan magpa-insert eh. Ito na lang pwede niyang gamitin eh. Ito pa, kaya ba ang timeline? Hindi. Kaya ba i-bend ang facts? Try harder. The dates alone destroy the narrative of Zaldico. Pasimplihan natin. Base sa picture ni Zaldico na inilabas niya sa official page niya, November 2024, wala pang budget for 2025 budget, as in zero. Pero may maleta. Paano nangyari yun? 2025 ng January, wala pang releases from 2025 budget, pero may kickback na daw na inaipadala. It's giving, nag-claim ka ng change from a payment you haven't even made. It's giving, sinisingil mo, kapitbahay mo, for an utang that never happened. Isa pa, when your stories relies on violating the laws of psychics, government procedure, and common sense, maybe the problem isn't the administration. Maybe the problem is your script writer. Yan ang sinasabi ko, mga sangkay. Yung script writer ni Zaldico, sobrang tanga. Ayan o, mga sangkay, kita ang ebidensya ng kalokohan niya. January 11, 2025, ano yun? Nag-cash out na? Wala pang national budget? Sinong niloloko ninyo? Tapos papalakpak ang mga DDS. Alupet! Bonat! Yan ang problema kapag hindi ginagamit ang critical thinking eh. Basta na lang maniniwala eh. Eh no, November 2024. Tenermahan ni PBBM. December pa. December 30, katapusan mismo yun. Veneto pa ang 194 billion. Dito pa lang, alam na po natin na tanga ang gumagawa ng script neto. Bistado na, mga kababayan. At ang nakalungkot, may mga naniniwala din. Kaya naman ngayon, mga sangka, i-share nyo po ang video na to. Dapat malaman ito ng sambayanang Pilipino. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.